Yung kapag nagkukubla ako, ganito lang kabagal. Pero kapag napupuri ako, mas bumibilis pa. Wow, ang galing ni Tune. The best talaga, very good. Bukod sa pagbabayik panghuhuli ng isda at pamimitas ng mga prutas, isa sa pinagkakaabalahan namin tuwing bakasyon noon ang pagpapalipad ng saranggola. Nakatira kasi kami sa bulubunduking lugar at doon sa pinakataas namin, may napakagandang paliparan ng saranggola kasi malakas doon yung hangin at mula doon matatanaw mo yung dagat. Ang sarap talagang balikan ng mga nakaraan. At dahil wala naman kaming pambili ng mga plastic na ginagamit doon, ang ginagamit namin yung cellophane. Yung plastic na pinaglalagyan ng mga pinamalengke mo. At kapag nakachamba ka, yung plastic na nasa loob ng sako na pinaglagyan ng feeds. May plastic kasi na malaki sa loob nun. At yun yung ginagawa namin ng mga kuya ko na saranggola. At ang tawag namin dito, hindi saranggola, kundi papagayo. Papagayo'y lilipad sa kahel na kalangitan. At noon, hindi ako mismo yung nagpapalipad ng saranggola at gumagawa. Yung mga kuya ko. Maliit pa kasi ako. Hindi pa ako pwedeng gumawa niyan. Baka ako ay madala. Ay siya, malipad ako sa langit. Masayang masaya na ako noon kapag pinapanood ko yung mga kuya ko na gumagamit ng katol para pasuin yung plastic ng saranggola para dumikit sa frame. O dun sa tingting o kaya naman sa kawayan. Haha, ako din matulong. Gugupitin ko to. Naku, bakit mo ginupit yan? Gagamitin ko yan sa palikpik ng saranggola. O yan, kulang na yan. Nangingilam pa kasi, yan. Hindi na maaayos tong saranggola. Ay, tinulungan na nga. Galit pa? Hindi talaga ako noon mapakali na walang ginagawa, lalo na kapag nagpapalipad na ng saranggola. Ayoko dito na nakaupo lang. Gusto ko may ginagawa din. Ako na kaya ang humawak ng tali. Wag na, baka mabitawan mo pa. Kaya noon yung isa kong kuya, naisip niya na kesa naman sa wala akong ginagawa, ginawa niya na lang ako na taga-kubla ng saranggola. Ito yung humihila ng tali. Kasi kapag natatapos na sila magsaranggola at hapon na, at delikado na iwan yung saranggola na lumilipad kasi baka umulan kinagabihan. Babagsak yun. At ang aking misyon, pigilan itong mangyari. Nung una nahihirapan talaga ako maghila nun kasi masakit sa kamay. At nung nasanay ako na laging ako na yung taga-kubla, hindi na masyadong masakit. At sobrang bilis ko pa kasi hindi gaanong malaki yung saranggola na pinapalipad ng kuya ko. Wow, ang galing naman talaga niyan si Tuni kapag kumukubla ng saranggola. O tingnan mo, ang bilis niyan. Sige nga, kublahin mo na yung saranggola. Ibababa na natin. Haha, ako ang bahala. Kayang-kaya ko yan. At talaga namang tuwang-tuwa ako kapag ako'y napupuri. Yung kapag nagkukubla ako, ganito lang kabagal. Pero kapag napupuri ako, mas bumibilis pa. Wow, ang galing ni Tune. The best talaga, very good. Ha? Ang galing ko, no? Ang lakas ko eh. Isang araw noon, yung kapitbahay namin, meron din siyang kapatid na kasing liit ko. Habang nagpapalipad siya ng saranggola, nakita niya na nagkukubla ako. At sigurado ako sa isip-isip niya, wow, ang galing naman nung bata na yun. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Pagkublahin ko nga din tong kapatid ko. So, pinagkubla niya din yung kapatid niya. At ang bagal. Ha? Ang bagal ng pagkukubla. Ganito dapat kabilis. Tingnan mo, tingnan mo. Grabe, daig na daig talaga si JR. Mas mabilis talaga si Tuni. At habang napapakinggan ko yun, mas lalo ko pang binibilisan. Noong mga sunod na araw, hindi ko na nakikita si JR na sumasama. Ha? Natanggap na siguro niya na natalo ko talaga siya. Mas magaling talaga ako. Sa pang-experience ko noon sa saranggola, nung panahon na inaasap ko si JR habang nagpapalipad ng saranggola noon, may mga pagkakataon kasi na doon sa lugar kung saan kami nagpapalipad ng saranggola, walang hangin. So nung mga panahon na to, nagtatawag kami ng hangin sa pamamagitan ng pagsipol. Alay na ang nguso ko, hindi pa nadating ang hangin. Then nakita ko si JR na nanahimik at may naisip akong idea. Pagtripan ko pala to. So ang una kong ginawa, kumuha ako ng talbos ng damo na tinatawag na hagonoy. Pagkatapos tinanggal ko lahat ng dahon niya, sabay-sabay kay JR na, tingnan mo, espada. Ang galing ko, no? Watcha! Susumbong kita sa mama ko! Susumbong kita! Susumbong kita sa mama ko! Then, iniisip ko nun, napakaiyakin naman ng batang to. Nakikipagbiruan lang naman ako eh. Dapat tatawa ka nun, hindi ka iiyak. Then, sabi ng kuya ko, aba,
bata na to, ito'y papuri eh. Pinaiyak mo si JR, wala namang ginagawang masama yun sa'yo. Pinapatawa ko lang yun eh. Then nung pag-uwi namin, may naramdaman ako sa katawan ko na parang sobrang kate. Aba, bakit kaya ang kati ng braso ko? Pati yung leeg ko, makati na din. At saka pati yung ulo ko, bakit kaya ganito to? Tatay, tingnan nyo yung aking balat. Sobrang kati ng aking balat. May sa ulo, may sa kilikili, may sa balikat, may sa leeg. Sobrang kate. Kati lahat nito. Then sabi ng tatay ko, naku, natilas ka. Ito yung hayop na mas kilala sa tawag na higad. Yung mabalahibo na kapag nadikitan ka, magkakaroon ka ng mga pantal-pantal. Ang dami mong halas. Halas yung tawag namin sa pantal na galing sa higad. Ha? Bakit ang dami kong ganito? Maraming tila sa damuhan, lalo na kapag sa gubat. Kakasama mo yan kasi sa pagpapalipad ng saranggola. Ayan, sinasabi ko na nga ba eh, naparusahan ka tuloy. Inaasar mo kasi si JR kanina eh. Natilas. Ano ka? Inaasar po niyan tatay si JR kanina. Tapos pasikat habang nagpapalipad ng saranggola. Ayun, natilas. Hindi ko naman inaasar yun. Then yung tatay ko, pumutol siya ng katawan ng saging, saka pinagpira-piraso at itinapal sa aking mga pantal. Aba, ayos nga eh. Nakakawala nga ng kate. Ang sarap sa balat. Parang malamig. Nakakatamad na magsaranggola. Hindi na ako magsasaranggola ulit. Nakakatilas pala yan. Ay, joke lang pala. Isang araw din noon nagsilakihan na yung mga kuya ko at hindi na sila nagpapalipad ng saranggola. Ako na lang mag-isa. Palagi na lang silang nasa school. Wala na akong makasama magsaranggola. Gagawa na lang ako ng sarili ko. Kaya kumuha ako noon ng plastic at yung walis tingting ng nanay ko. Ayos na to. Bakit sinasayang mo ang walis tingting? Nagawa po ako ng saranggola. Aba, yan na lang ha. Huwag nang kukuha uli dito. At sinimulan ko nang gawin yung saranggola ko nang mabilisan. Pagkatapos ng walis tingting na yan, sinulid naman. Aba, talagang kaunti lang ha. Ako'y wala ng panahi. Mahirap pumuntang bayan ngayon. Aba, at sa wakas nayari ko na rin yung saranggola ko. Oras na para magpalipad. So tinry ko muna paliparin yung saranggola ko sa bahay namin at hindi maganda yung pagkakalipad niya. Halip na pa ganun. Bakit kaya tong saranggola na to ay humahalik sa lupa? Inayos ko ulit siya ng kaunti. Nilagyan ko siya ng panibagong palikpik. Tapos buntot, adjust, and boom! Ito ang pinakamataas na lilipad na saranggola. Magiging sikat ako dahil dito. Pati yung nanay ko mamamangha. Tapos matutuwa siya. Tapos papayagan niya na ako na kumuha ng maraming sunulid. Dadalhin ko na to sa bundok. At nung nandun na ako sa bundok, ang taas ng saranggola ko. The best na saranggola talaga to. Ako ang gumawa. Walang tulong ng ibang tao. Sayang, wala pang isang segundong lumilipad eh. Mag-aalaga na lang ako ng unggoy para makuha yan.